Thank you po. Grabe si Derek. TV Patrol, gusto ko yan! Hello po, TV Patrol. And so good afternoon everyone. Nandito na po si Direct Steve at ating stars ng Lasting Moments ni Sue Ramirez and si J.M. Sorry na po. Baka ba isa pang mic? Hindi, ano yan? Sa TV. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Napakarami niyo po. Para naman ang dami namin pera. Pero maraming salamat po sa pagpunta dito sa aming press con and red carpet premiere ng Lasting Moments. Siyempre starring Sue Ramirez, James De Guzman, and written and directed by Feb Solomon under Passion 5 Studios. Pinaghirapan talaga namin itong pelikulang to at ang masasabi ko, maganda siya. Kung hindi kayo magandahan, maganda pa rin siya. Si Sue. Hello, good afternoon po. Thank you for being here today. It's a Monday. Buti wala pa traffic. Nag-decide tayo na ngayon tayo magkita-kita. Hindi yung alas 8, no? Correct. Wow, talaga late lahat. Pero thank you po for coming today. Super appreciate your presence. And thank you po for the willingness to share the word about our film, The Lasting Moments. Ay, di ba pala? Welcome po. Maghawak-hawak na po tayong kamay dyan. Prayer meeting. Yun po, sana natulungan niyo po kami na i-share pa po. Yes, Yun po, please. sana po maganda. Hindi lang Pilipino. I'm sure magagandahan po kayo sa buhay na to. Sobrang heartwarming and sige, mamaya na tayo magpapagod. Hello na po. Hello. Hello, salamat po sa oras ninyo. Salamat po sa time in English lang. Yun, katulad na sabi ko sa Sue, sana may share niyo po yung pelikula, yung pelikula. Yun po, sana medyo ano na kasi, binigay na ni Sue. Binigay na eh, parang wala na akong hihintay, wala na akong kailangan ano yun, parang nag-react na ako, yan na siya eh. Done na siya. Kasi tagal namin hindi rin nakita. And siyempre with the help of Derek, yung chemistry namin, yung connection namin, binantayan talaga yung Derek. Ayun, natulong ko sa amin ng Derek. Akin naman, the usual. With, hinimay namin yung mga character, meron yung mga character bio. Then we did scene by scene. Then sa scene by scene kasi magbabasa kayo eh, diba, ng buong araw. Then dun mo makikita pag yung bato nila kung paano mo pa may improve yung line, yung scene. Then hindi pa natatapos dun yung revision script. Kasi may mararamdaman ka, pwede ko pa itong baguhin, pwede ko pa itong itaas, masyadong mahaba. Ganun. So, yung ano talaga, pag script writing and filmmaking, it's a continuous process until lumabas na siya sa sinehan. And to be honest, hindi ako nahihirapan working with them, with Sue at JM. Kasi to be honest with them, it's so honest. I started kasi so young eh, di ba? 26, then I'm from PBB, di ba? So, meron parang, ang hirap sa akin makipagtrabaho, lalo na pag malalaking star. Bilang director na parang, sige ba to? Parang gano'n. Ang hirap, tas bakla pa ako. Alam naman natin pag bakla ka. Hindi, ano lang to. Experiment lang to. Thesis film lang to. Hindi, parang, di ba, meron parang, ang hirap na parang magkaroon ng parang command. Yung gano'n, pag bata ka ng star. Tapos, sa kanila ang dali, kasi ka-age ko naman sila. Tapos nararamdaman ko na very totoo silang tao. May usapan kami ni JM na I connect with him. May usapan kami ni Sue, pareho kami yung bibig namin, talagang totoo rin talaga. So, hindi ako nahihirapan makipag-connect. Unlike sa mga dati ko naka-work, mahirap din kapag bata ka tapos nai-starstruck ka din sa mga big stars, diba? Parang, ay, gano'n na to ba? Parang gano'n. So, tapos hindi pa ako nahihirapan lalo kasi alam nila yung craft nila. Magaling sila talaga. Like, alam nila yung karakter, kung paano iba to. Hindi,
to be honest, nahihiyagi kasi ako minsan sabihin na dapat ganito. Pero sa kanila, alam na nila agad eh. So, kapag, I think 90% of directing is casting. If you cast the right people, if you hire the right people, magiging smooth yung trabaho mo bilang director. Ayun siya. Actually, hindi ako nahihirapan kasi very totoo rin sila na tao. Parang nararamdaman ko, hindi sila showbiz. So for me, ang dali kumonect sa kanila, ang dali rin nilang kumonect sa isa't isa. So, hindi ako nahihirapan. Alam mo yung gano'n? Kasi minsan, may mga tao talaga na may wall eh. Sila wala silang wall. So it's easier for me to direct them. It's easier for them to have a chemistry. And sabi nga nila, kilala na nila yung isa't isa. So, hindi na nila kailangan mag-effort to tanggalin yung wall. Madali yung film. With the bed scene naman, nadalian ako kasi malibog ako. Charot eh. Hindi yung bed scene, okay lang naman. Parang game naman sila. Alam naman nila, professional naman tayo with this work. Tapos, alam nga lagi namang rule dyan, less people kapag may bed scene, ganyan. Nag-alala ako volunteer ako kay JM na case na ako yung body roll. Charot eh. Hindi na tuloy. Nakikita niyo po ba? May mga tattoo dito. May chan ako. Ayun, yun siya. Matinding mindsetting po yun. Every time naman, I think na may kailangan kang gawing intimate or love scene, diba? Bed scene. Parang kailangan mo siyang iproseso muna bago ka talaga dumating sa set. Parang okay, today. Hindi lang kasi siya mental preparation. Siyempre, also we want to look good naman. Minsan lang sa buhay natin na may bed scene tayo. May gandahan natin. Dapat sexy tayo. So, may physical preparations din po siya. Sana nakapag-shave ka ng kilikili, di ba? Sana ganun. Or hindi, I mean, may ganun din. Sana nakapagpabango ka naman, respeto sa ka-excel. So, may marami po siyang preparations actually. Hindi lang malalim yung mga preparation. So, kami mga actors, may mga mabababaw din kami ginagawa para mag-prepare sa mga eksena na kailangan namin. Pero yung mental po na preparation, yun talaga I think yung kailangan. Kasi, syempre you're going on to a scene, kailangan alam mo na safe ka dun sa environment na pupuntahan sa tinatatapahuan mo. And yun naman po yung kampante ko. Kasi alam ko na si JM ko. Kaya alam ko na safe ako. Si ba yun siya? Huwag na po. Wala nang Siguro yung naging malaking factor para sa amin na magawa namin yung mga intimate scenes is ini-enjoy namin kasi yung process eh. Ini-enjoy namin, we're having fun.